ang naghihintay kay Fran na hindi niya alam may pinaghandaan pala ng mga kaibigan, pamilya at ng buong Kalingap team. Tahimik lang siyang abala sa paghahanda ng mga simpleng pagkain, ngunit sa likod nito may malaking sorpresa na nakalaan para sa kanya. Simula ng araw, ang balik at ang hint. Habang nasa tindahan si Kalino, biglang nagpunta roon ang mga kaibigan niya at may mga biro tungkol sa pagbabalik ng isang sikat na Kalingap personality. Pinapahula siya kung sino iyon at nagkukunwari ang lahat na lihim, pero halatang halata sa tono nila na may espesyal na bisita silang inaasahan. May nabanggit pa silang may magpapasurpresa kay Fran at naisip agad ng lahat na ang pinakamalakas na posibilidad ay si Joy, isa sa pinakapopular at pinaka-consistent sa kanilang community. Handaan at pagdating ng mga bisita. Sa maliit na venue, isa-isang dumating ang mga kaibigan at kakampi ni Fran. May mga naghahanda ng pagkain, nag-aayos ng mesa, at nagtatawanan habang nagbibiruan tungkol sa birthday boy. Dumating ang kanyang pamilya, ang ama, ina at iba pang kamag-anak, dala ang mainit na pagbati para kay Fran. Maraming nagsabi ng mensahe ng pagmamahal at suporta, pinupuri ang kabaitan at pagiging masipag niya. Ang pagdating ni Joy, habang nagpapatuloy ang munting kasiyahan, biglang may dumating na espesyal na bisita, si Joy, na tila mapatagal ng hinihintay ng karamihan. May halong kilig at hiyawan na sinalubong siya ng buong grupo. Nakita agad ng lahat ang kakaibang ngiti at reaction ni Fran nang makita si Joy. Ang mga kaibigan ay hindi napigilang mang-asar, lalo na't ramdam nila ang koneksyon sa pagitan ng dalawa. Si Joy, kahit nahihiya, nagbigay ng heartfelt birthday message kay Fran. Malumanay, sincere, at may halong personal na pag-aalaga. Pagkatapos ng kainan, tahimik na sandali. Matapos ang kabuuang celebration, nagkaroon ng pagkakataon sina Fran at Joy na mag-usap ng mas pribado. Lumipat sila sa mas tahimik na bahagi ng transient house, bandang rooftop kung saan may magandang view kahit pa brownout. Dito nagsimulang magbukas ng damdamin si Fran. Ang pag-amin ni Fran sa pag-iwas ng hangin at liwanag ng hapon, mahinahong inamin ni Fran. Masaya siya tuwing magkasama sila ni Joy. Noong una, ginagawa lang niya ang pagiging PA dahil sa trabaho, pangmatrikula at pangsarili. Pero habang tumatagal, ginagamit na niya ang trabaho bilang dahilan para mas makasama si Joy. Hindi na raw niya alam kung trabaho pa ba o iba na ang dahilan ng effort niya. Habang nagsasalita siya, halatang nanginginig at kinakabahan. Parang hindi niya alam kung ano ang magiging sagot ni Joy. Paliwanag at pag-iingat ni Joy, maingat na sumagot si Joy. Hindi niya tinanggihan ang sinabi ni Fran, hindi rin niya sinaktan ang damdamin nito. Sa halip, pinayuhan niya ito ng may pagmamahal at respeto. Baka na-overwhelm si Fran dahil lagi silang magkasama. Baka napi-pressure siya dahil tinutukso sila ng mga tao sa Fran Joy. Mas mabuti raw pag-isipan muna ni Fran ang nararamdaman niya. Ayaw niyang magkamali sila dahil hindi pa nila kilalang lubos ang isa't isa. Ngunit sa tono niya, ramdam na hindi niya tinutulak palayo si Fran. Hinahawakan lang niya itong dahan-dahan para hindi madulas, hindi masaktan. Pagtatapos ng araw, dumaan ang gabi sa maraming ngiti, masayang kwentuhan at tahimik na pag-unawa. Si Fran, masaya dahil kumpleto ang pamilya niya, naroon ang mga kaibigan niya at dumating si Joy. Si Joy naman, masaya dahil nakita niya kung gaano kasaya si Fran at ramdam niyang espesyal ang lugar niya sa buhay nito. Ang kanilang pag-usap ay walang kasiguraduhan kung saan patutungo, pero malinaw na may pundasyon na respeto, pag-aalaga at isang koneksyon na unti-unting lumalalim. Ang naghihintay kay Fran na hindi niya alam may pinaghandaan pala ng mga kaibigan, pamilya at ng buong Kalingap team. Tahimik lang siyang abala sa paghahanda ng mga simpleng pagkain, ngunit sa likod nito may malaking sorpresa na nakalaan para sa kanya. Simula ng araw, ang balik at ang hint. Habang nasa tindahan si Kalino, biglang nagpunta roon ang mga kaibigan niya at may mga biro tungkol sa pagbabalik ng isang sikat na Kalingap personality. Pinapahula siya kung sino iyon at nagkukunwari ang lahat na lihim, pero halatang halata sa tono nila na may espesyal na bisita silang inaasahan. May nabanggit pa silang may magpapasurpresa kay Fran at naisip agad ng lahat na ang pinakamalakas na posibilidad ay si Joy, isa sa pinakapopular at pinaka-consistent sa kanilang community. Handaan at pagdating ng mga bisita. Sa maliit na venue, isa-isang dumating ang mga kaibigan at kakampi ni Fran. May mga naghahanda ng pagkain, nag-aayos ng mesa, at nagtatawanan habang nagbibiruan tungkol sa birthday boy. Dumating ang kanyang pamilya, ang ama, ina at iba pang kamag-anak,
dala ang mainit na pagbati para kay Fran. Maraming nagsabi ng mensahe ng pagmamahal at suporta, pinupuri ang kabaitan at pagiging masipag niya. Ang pagdating ni Joy, habang nagpapatuloy ang munting kasiyahan, biglang may dumating na espesyal na bisita, si Joy, na tila mapatagal ng hinihintay ng karamihan. May halong kilig at hiyawan na sinalubong siya ng buong grupo. Nakita agad ng lahat ang kakaibang ngiti at reaction ni Fran nang makita si Joy. Ang mga kaibigan ay hindi napigilang mang-asar, lalo na't ramdam nila ang koneksyon sa pagitan ng dalawa. Si Joy, kahit nahihiya, nagbigay ng heartfelt birthday message kay Fran. Malumanay, sincere, at may halong personal na pag-aalaga. Pagkatapos ng kainan, tahimik na sandali. Matapos ang kabuuang celebration, nagkaroon ng pagkakataon sina Fran at Joy na mag-usap ng mas pribado. Lumipat sila sa mas tahimik na bahagi ng transient house, bandang rooftop kung saan may magandang view kahit pa brownout. Dito nagsimulang magbukas ng damdamin si Fran. Ang pag-amin ni Fran sa pag-iwas ng hangin at liwanag ng hapon, mahinahong inamin ni Fran. Masaya siya tuwing magkasama sila ni Joy. Noong una, ginagawa lang niya ang pagiging PA dahil sa trabaho, pangmatrikula at pangsarili. Pero habang tumatagal, ginagamit na niya ang trabaho bilang dahilan para mas makasama si Joy. Hindi na raw niya alam kung trabaho pa ba o iba na ang dahilan ng effort niya. Habang nagsasalita siya, halatang nanginginig at kinakabahan. Parang hindi niya alam kung ano ang magiging sagot ni Joy. Paliwanag at pag-iingat ni Joy, maingat na sumagot si Joy. Hindi niya tinanggihan ang sinabi ni Fran, hindi rin niya sinaktan ang damdamin nito. Sa halip, pinayuhan niya ito ng may pagmamahal at respeto. Baka na-overwhelm si Fran dahil lagi silang magkasama. Baka napi-pressure siya dahil tinutukso sila ng mga tao sa Fran Joy. Mas mabuti raw pag-isipan muna ni Fran ang nararamdaman niya. Ayaw niyang magkamali sila dahil hindi pa nila kilalang lubos ang isa't isa. Ngunit sa tono niya, ramdam na hindi niya tinutulak palayo si Fran. Hinahawakan lang niya itong dahan-dahan para hindi madulas, hindi masaktan. Pagtatapos ng araw, dumaan ang gabi sa maraming ngiti, masayang kwentuhan at tahimik na pag-unawa. Si Fran, masaya dahil kumpleto ang pamilya niya, naroon ang mga kaibigan niya at dumating si Joy. Si Joy naman, masaya dahil nakita niya kung gaano kasaya si Fran at ramdam niyang espesyal ang lugar niya sa buhay nito. Ang kanilang pag-usap ay walang kasiguraduhan kung saan patutungo, pero malinaw na may pundasyon na respeto, pag-aalaga at isang koneksyon na unti-unting lumalalim.